Go Biko! Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Sa dalawang laro ni Kai Sotto, sa kanyang pagbabalik galing injury, ay pinatunayan niya na napakalaki na ng kanyang improvement compared noong NBA Summer League. Unang-una ay bumabalik na ang liksi ni Kai Sotto. Although cautious pa rin siya, at naiintindihan naman natin yan dahil galing pa siya sa injury. At meron pa yan sa utak ng isang player na kagagaling pa lang niya sa injury. Well, normal lang talaga yan. Pero what Kai Sotto showed ay ang kanyang improved speed. The way he runs and fast break ay diyan talaga ang kanyang malaking improvement. Faster than ever, and that is commendable considering na galing pa siyang injury. Napakagaan na tingnan ni Kai Sotto ngayon compared nung naglaro siya sa NBA Summer League. And another glaring improvement ni Kai Sotto ay ang kanyang jumping ability. Napakataas ng kanyang lundag at napaka-natural tingnan ang mga ito. He looks so light at ito ang dahilan kung bakit ang dami niyang nakukuhang shot blocks. Ito ang dalawang aspeto sa laro ni Kai Sotto na nagpapakita siya ng malaking improvement. Ang kanyang speed at ang kanyang jumping ability na nawala nung naglaro siya sa NBA Summer League at sa FIBA World Cup. Ang hindi kasi natin nakikita ay ang pagpupursige ni Kai Sotto sa likod ng kamera. Pagod, puyat, pawis at dugo ang pinuhunan ni Kai Sotto bawat araw. Kaya sigurado tayong darating rin ang araw na magiging successful si Kai Sotto sa kanyang journey. And as far as the playing time is concerned, ay that is the least of my concern dahil siguradong tataas yan as the season progresses. Pero ang nakikita natin ay ang reality na bumibilis na si Kai Sotto or at the very least, bumabalik na ang kanyang bilis from pre-injury. Ito ang nakakabilib kay Kai Sotto dahil kung sa ibang players yan ay titiklop na ito. Pero iba si Kai Sotto. Kinaya niya ang lahat upang maibalik niya ang kailangan niyang bilis moving forward. Hindi rin kasi maganda kapag pinilit ng coach ng Yokohama na bigyan ng malaking responsibility si Kai Sotto, especially galing pa siyang injury. At hindi rin pwedeng biglain si Kai Sotto dahil baka mag-backfire pa ito, kaya kailangan ng malaking adjustments galing kay Kai Sotto na hindi muna isipin ang malaking role at huwag munang mag-demand ng mahabang playing time dahil para rin ito sa kanyang kalusugan. Kai Sotto needs time to accustom again sa laruang physical sa Japan B-League and give him few games at siguradong makukuha ng muli ni Kai Sotto ang kanyang rhythm sa kanyang laro. At sa dalawang laro ay nagpakita ng some flashes of brilliance si Kai Sotto na kung saan nagiging unstoppable siya. Maraming factors kung bakit hindi makaalagwa ang laro ni Kai Sotto. Hindi rin kasi maganda ang sitwasyon niya. Unang-una, galing siyang injury. Pangalawa ay bago siya sa team at nasa middle of the season na ng Japan B-League. Kaya more than the trainings and practices, ang kailangan ni Kai Sotto ay time o panahon. Kailangan ni Kai Sotto ng oras upang makapag-adjust muli sa paglalaro dahil ilang buwan rin siyang na-sideline dahil sa kanyang injury. It takes time to be in game shape. Walang duda na fully healed na talaga si Kai Sotto at maganda ang kanyang tinatakbo sa ensayo, pero iba pa rin ang actual games. Kailangan rin ni Kai Sotto ng time upang makapag-adjust sa kanyang bagong team. Bagong sistema at bagong teammates. Mahirap kasi kapag bago ka sa team at hindi maalis ang competition. Kaya it takes time to build chemistry, especially ni Kai Sotto na isang center na naghihintay lang ng pasa galing sa mga kakampi.
And lastly, kailangan rin ng time ni Kai Sotto upang magkaroon ng rapport sa kanyang bagong head coach na kung saan ito ang nagtitimo ng team. Kaya kailangan rin sigurong magiging close si Kai Sotto sa kanyang coach upang magiging malapit sila outside of the games. Pero overall, ay merong dalawang nakikita natin na maganda kay Kai Sotto. Unang-una, ay bumabalik na ang kanyang bilis at bumibilis pa nga siya. At pangalawa, ay bumabalik na rin ang kanyang jumping ability at lumalakas pa. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. At sa NBA naman, ang birthday boy na siyang pinakamatandang active player ngayon sa NBA na si LeBron James ay binulabog ang New Orleans Pelicans. Pinaramdam ni LBJ na siya pa rin ang King James, ang hari sa basketball court. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Los Angeles Lakers versus New Orleans Pelicans. Sino ang kakasa? First quarter pa lang, umaarangkada na itong si LeBron James. At Anthony Davis, di rin pahuhuli sa opensa. Sinagad niya lahat. Eto, jumper for 2. At block na lang ang inabot dito ni Zion Williamson kay Anthony Davis. End of the first quarter, 42-33, comeback ang Los Angeles Lakers. Second quarter, atake sa loob sa LeBron James for an easy 2-point. At dito, walang nagawa ang kalaban, tira beyond the arc ni King James. Boom! Pasok! At kahit baon na ang Lakers, ay nag-showtime pa rin itong si LeBron James. Assist to AD. And another 2. Grabe, bigay todo talaga. Pero pinakita ng Pelicans ang kanilang lakas laban sa Lakers. At Brandon Ingram for 2. At ang gandang pasa pa ni Brandon Ingram dito kay Dyson Daniels na nasa gilid at pumukol ng tres. Pero nag-tomahawk dunk itong si LeBron James. Boom! Pasok! Fourth quarter, di talaga paaawat ang Pelicans at gusto nilang ibaon ang Los Angeles Lakers. Deep 3, Jose. Got it! It'll be Brandon. Corner 3. Yes! It'll be CJ. He's got a mid-range look. And CJ set up. CJ 3. Yeah! Ganda rin naman ang nilaro dito ni Austin Reeves, pero di na talaga kaya ng Lakers. On the read. And on the fall away. Gotcha. Okay. Zion and CJ set up. CJ 3. Yeah! On the read. And on the fall away. Gotcha. At di na sila nakakabawi. At sa huli, panalo ang New Orleans Pelicans 129-109, talo ang Los Angeles Lakers.